mabilis na pag-unlad, nagtayo ang Pilipinas ng sariling nakamamatay na Baypor Pandigma sa lungsod ng Cavite. Ang kakayahan ng Philippine Navy, PN, na gumawa ng sarili nitong mga sasakyang pandagat ay maaaring hindi na isang malayong ideya. Sa katunayan, maaaring mangyari ito sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Rear Admiral Toribio Adasi Jr., PN Flag Officer in Command, FOI, na hinahangad ng Navy na simulan ang pagtatayo ng 3 Shaldag Mark V Fast Attack Interdiction Craft Missile, FAIC, sa 2024. Ang mga sasakyang ito ay magiging bahagi ng 9 na unit ng Acero-class patrol gunboat na nakuha ng PN mula sa Israel noong 2019 sa halagang P1.0 bilyon. Ang mga ito ay itatalaga sa Littoral Combat Force tulad ng kanilang hinalinhan, ang 12 Multi-Purpose Attack Craft, MPAC. Noong Lunes, Nob. 28, inatasan ng PN sa serbisyo ang unang 2 peres ng Acero-class patrol gunboats, BRP Nestor Acero, PG-negatibo, 901 at BRP Lolinato Toong, PG-negatibo, 902. 4 na unit ang ihahatid ng manufacturer, ang Israeli Shipyard Ltd, sa 2023 habang ang natitirang 3 unit ay itatayo sa isang PN shipyard sa Cavite City sa 2024. Ang huling 3 bangka ay ipunin sa Cavite City. We have our naval shipyard in Cavite, and what they are doing, they are trying to rehabilitate this old facility to make it a modern one and designed for these types of vessels, ani Adesi. Sa ganoong paraan, matututunan ng ating mga tao kung paano nila ito ginagawa, mapanatili itong mga Acero-class na bangka, at iyon ang magiging simula ng ating paglipat ng teknolohiya. Ito ay bahagi ng ating Self-Reliance Defense Program, SRDP, dagdag niya. Bukod sa 9 na binili na unit noong 2019, ibinunyag ni Adasi na ang PN ay nagmumungkahi din ng pagkuha ng 15 pang Acero-class patrol gunboat. Kami ay nagpaplano na makakuha ng 15 karagdagang Acero-class na bangka sa ibabaw ng 9 na bangkang ito, sabi niya. Ito ay isang panukala mula sa amin. Iyon ay makakatugon sa mga kinakailangan para sa pagpapatrolya sa karagatan ng ating bansa, anya. Sa isang makabuluhang hakbang upang pahusayin ang mga kakayahan nito sa dagat at palakasin ang pambansang depensa, formal na iminungkahi ng Pilipinas ang pagkuha ng 15 karagdagang Acero-class patrol warships. Ang anunsyo ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng bansa na i-secure ang teritoryong katubigan nito at protektahan ang mga interes nito sa South China Sea. Ang panukala ay inihayag sa isang joint press conference ng Kagawaran ng Pambansang Depensa ng Pilipinas at ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, na nagbibigay diin sa pangako ng bansa na pangalagaan ang maritime sovereignty nito. Ang Acero-class patrol warships ay kilala sa kanilang versatility at partikular na idinisenyo para sa pagpapatrolya at pagprotekta sa malawak na baybay ng bansa. Ang mga sasakyang ito ay nilagyan ng advanced na teknolohiya ng hukbong dagat, na ginagawang may kakayahan ang mga ito sa iba't ibang mga misyon, kabilang ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, pagsusumikap laban sa piracy, at pagpapatupad ng mga batas pandagat. Ang iminungkahing pagkuha ng 15 karagdagang Acero-class patrol warships ay kasunod ng matagumpay na deployment ng unang batch ng mga sasakyang ito sa fleet ng bansa, na lubos na nagpalakas ng maritime presence ng Pilipinas sa rehiyon. Aktibong ginagawang moderno ng Pilipinas ang mga kakayahan nitong militar,
at pandagat para tugunan ang mga hamon sa seguridad sa South China Sea, at secure ang mahahalagang sea lane para sa kalakalan at komersyo. Ang hakbang na ito ay naaayon sa pangako ng bansa na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at pagtataguyod ng internasyonal na batas sa pinagtatalunang karagatan. Ang panukala sa pagkuha ay inaasahang sasailalim sa isang masusing proseso ng pagsusuri, kabilang ang mga pagsasaalang-alang sa budget at mga pagtatasa ng mga prioridad sa pambansang seguridad bago ang huling pag-apruba. Gayunpaman, ang layunin ng pamahalaan na pahusayin pa ang mga kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapatrolya ay binibigyang diin ang determinasyon nitong mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang hakbang ay inaasahang makakatanggap ng atensyon mula sa mga rehiyonal na kapitbahay dahil maaaring maimpluwensyahan nito ang dinamika sa South China Sea, kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay matagal nang pinag-aalala. Binibigyang diin din ng pag-unlad na ito ang patuloy na pangako ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang mapagkakatiwalaang postura ng depensa, pagtataguyod ng panrehiyong seguridad, at pag-iingat sa mga interes nito sa dagat. Gayunpaman, ang layunin ng pamahalaan na pahusayin pa ang mga kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapatrolya ay binibigyang diin ang determinasyon nitong mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang hakbang ay inaasahang makakatanggap ng atensyon mula sa mga rehiyonal na kapitbahay dahil maaaring maimpluwensyahan nito ang dinamika sa South China Sea, kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay matagal nang pinag-aalala. Binibigyang diin din ng pag-unlad na ito ang patuloy na pangako ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang mapagkakatiwalaang postura ng depensa, pagtataguyod ng panrehiyong seguridad, at pag-iingat sa mga interes nito sa dagat.